desisyon? Kasi ilang beses ko nang sinabing hindi ako komportable kung gaano kayo ka-close ng kapatid mo. Dito pa lang sa pagstay niya sa bahay, para akong may kasamang high school sweethearts. Tapos hinayaan mo akong matulog sa kwarto nyo ng mag-isa? At ang matindi pa, natulog ka! Katabi ang kapatid mo at magkayakap pa kayo. Araw ng Sabado! Ang pinaka-hate na araw ng fiancé ko. Gising ka na! Bebe, naantok pa ako eh. Tara na para maaga tayong matapos. Bakit kasi tuwing Sabado general cleaning natin? Tayo na dyan. Tara na. Hihintay ka na ng walis sa kamap. Inaantok pa ako, bebe. Bebe, dali na. Promise pagkatapos ito ay pagluluto kita ng masarap na almusal. Talaga? Oo, tara na, bilis. Sige na nga. Okay. Ako nang bahala dito sa kusina, ha? Ikaw, unahin mo yung kwarto, tapos sa sala pagkatapos, okay ba? Okay, bebe. I love you. I love you too, my sweet fiancé. Kung pinaka-hate mo ang Sabado, ako, love ko to. Dahil ibig sabihin, maraming oras kitang makakasama. Sus, gusto mo lang yung may kasama kang maglinis eh. Ikaw talaga, bebe. Hindi ang gandang bonding kaya nito. O sige na, punta na ako sa kusina, ha? Okay, bebe. Ay, si Bunso ko tumatawag. Ate! Bakasyon na! Sa wakas naman, baby ko. Naku, miss ka na ni ate. Kaso, di ako makakauwi dyan eh. Ate naman, huling uwi mo pa dito 2 years ago. Nag-live-in na kayo ni Kuya Ilay. Di ka na pumapasyal sa bahay. Sorry na. Busy din si ate. Tsaka, alam mo na, wala rin naman kami gaanong time ni Kuya Ilay mo sa isa't isa. Kaya nga, naisipan na naming mag-live-in. Ako ate, pwede ba ako magbakasyon dyan? Sige na, bored na rin ako dito sa bahay. Gusto ko man lang makapagbakasyon dyan sa Maynila. Aba, oo naman. Pero magpapaalam ako kay Kuya Ilay mo ha, okay? Si Kuya Ilay pa, sure akong papayag yun. Bebe, nakita mo kung nasan yung trash bag? Oh, ayan, speaking. Hi Kuya Ilay. Oh, si Ras ba yan? Oo, bebe, si Bunso. Heto, mag-usap nga muna kayo. Kuya, bakasyon ko na. Baka pwedeng magstay. Bored na rin ako sa bahay. Saka, para malaro ko na rin yung RPG na sinasabi mo. Ayos ba? Aba, ang bilis naman ata ng bakasyon mo. Kaya nga kuya, saka miss na miss ko na rin si ate. 2 taon na kayang hindi umuwi yun. Oh, hanggang kailan yung bakasyon mo, Ras? 2 buwan din kuya. Huwag kang mag-alala kasi sasama ako sa general cleaning nyo, okay? Ayun, o sige. Ano kuya, ibig sabihin ba okay? Magbabakasyon na ako dyan? Oo. Wala na akong magagawa. Ang kulit mo eh. Yes! Wakas! Oh, mag-thank you ka kay Kuya Ilay mo. Saka, huwag kang pasaway dito, ha? Yes, ate. Good boy ako. Alam mo yan. Thank you, Kuya Ilay. Yes! Natapos din ang linis. Ngayon, time for almusal. Sarap talaga nitong tapsilog na bebe ko. Uy, Ilay, bakit mo mukhang bad trip ka? Wala. May iniisip lang ako. Uy, tungkol pa to kay Bunso. Di ba napag-usapan na natin ang tungkol dun matagal na? Ilay, nakita mo naman kung gaano ka-excited yung kapatid ko, di ba? Alam ko naman yun, bebe. Na wala lang sa inyo yun, na sobrang close lang kayong dalawa. Pero hindi talaga ako komportable kapag ang klingi-klingi nyo sa isa't isa. Bebe, ulitin ko na naman ba? Bunso kong kapatid si Ras. Saka baby ang tingin ko dun. Wala lang yun, no? Saka pagsasabihan ko rin si Ras, okay? Sige na, bebe. 2 taon ko rin na hindi nakasama si Bunso. Hayaan mo na ako. Ay, bebe, tatapatin na kita ha.
Ang haba masyado noong 2 buwan na pagstay niya rito. Tuwing Sabado at Linggo na nga lang tayo mayroong time sa isa't isa. Kaya sana naman kung bisihin mo siya na 3 weeks lang. 3 weeks? Nag-expect na yung bata na 2 buwan siya dito. Baka pwedeng 1 month and a half. 4 weeks, max. Okay. Pero please, sana naman huwag ka namang magselo sa amin ng kapatid ko. Mahal ka ni Bunso at nakita mo naman na mukhang mas gusto pa nga niya na mas magka-bonding kayo kaysa sa akin eh. Sus. Ikaw huwag kang masyadong clingy. Tsaka 70 na yung kapatid mo. Huwag mo masyadong bibihin. Hindi. Habang buhay baby ko yun eh. Ay nako. Oh, dahil dyan, ikaw maghuhugas ng pinggan ha? Oo, bebe. Akong bahala. Okay? Ate! Baby boy ko! Naku, dali. Payakap nga. Ang tagal kitang hindi nakis sa kanag. Ang bango-bango naman ng baby boy ko. Ras, gusto mo ibaba muna natin yung gamit mo? Ay, oo, Kuya Eli. May kwarto po ba kayo? Oo, may guest room kami dito. Saka nandun yung gaming PC ko. Tsaka Xbox para naman masaya ka. Wow! Teka kuya, gusto ko maglaro ka rin. Mayroon naman mga co-op games ngayon kaya gusto ko yun. Nakita mo ba yung sinend ko sa'yo? Laruin natin? Ha? Ngayon na? Hindi ka ba muna magpapahinga? Kuya naman, ready na ako. Saka walang Xbox sa bahay kaya tara na. Mag-enjoy kayong dalawa, ha? Oh, Ras! Kain na! Si Kuya Eli mo nagluto niyan. Aba, Kuya Eli, alam ko na kung bakit ka nagustuhan ni ate. Kasi si ate, hindi yan sanay magluto. Kung naman, baby, huwag mo naman akong ilaglag. Sus, hindi nga yan nagluluto dito. Para siyang may chef sa bahay. Talaga, tikman ko nga itong tinola mo. Sarap nga. Sabi ko sa'yo eh, the best yan magluto tsaka alam mo baby. Hindi ko na alam kung kailan ako huling kumain sa labas kasi hinahanap-hanap ko talaga yung luto niyang kuya mo. Grabe Kuya Eli, ang swerte ni ate sa'yo. Teka, alam mo ang masarap na combo dyan? Heto, sili at kalamansi. Itimpla mo bilis, the best yan. Sige nga ate. Wow! Combo nga! Ate, tubig. Naku. Teka, baby. Oh, ito. Teka, baby. Punasan ko yung labi mo. Ang daming tubig, oh. Ang sweet talaga ng ate ko. Miss mo lang yung kiss ko eh. Oh, hindi, oh. Oh, ito, kiss. Ano ka ba kumakain tayo, Kawa eh? yun eh. Ikaw talaga. Bebe, Ay, respeto naman sa pagkain, no? ay, sorry. Ito kasi kapatid ko, eh. Sobrang harot. Sorry Kuya Eli, namiss ko lang talaga si ate. Kuya, ako na pong bahala magligpit nitong pinagkainan po ah. Marami pong salamat sa masarap na hapunan. Walang ano man, Ras. Masaya ako na nagustuhan mo. Surprise, Nay! Happy birthday! Mga anak ko! Aba, Reva, ang tagal kitang hindi nakita. Sorry, nanay. Busy lang po. Ito po si Eli, nay. Kasama ko. Ay, hello po, Nay. Happy birthday po. Ito po, may dala akong regalo. Abay, salamat, anak. Naku, madali at mamamalengke ako. Nay, hindi na po. Namalengke na po si Eli at siya ang magluluto ngayon. Opo, Nay. Para makapag-celebrate tayo rito. Nay, may dala po akong cake para sa iyo. At ikaw naman, akala ko ba 2 buwan ka dyan sa ate mo? Aba, 2 linggo pa lang nakakalipas, nandito ka na. Sasama ka pa ba pabalik? Opo, Nay. Hindi na po. Ha? Ate, akala ko ba uuwi lang tayo dito para sa birthday ni nanay? Baby, magiging busy kasi kami ni Kuya Eli mo, kaya kailangan muna namin na kaming 2 muna sa bahay. Kung busy kayo, di mas kailangan yun ng tulong ko. Baby, next time na lang ha. Babawi ako. Sige na. Tara na, tulungan natin si Kuya Eli sa kusina.
baby, gabi na. Di ka pa rin ba matutulog? Hindi pa po ako inaantok. Ay, naku. Nagtatampo ka, no? Sorry na. Okay naman ako, di ba? Tumutulong naman ako sa gawaing bahay. Ate, usapan natin 1 buwan. Bakit man naging 2 weeks lang? 2 taon kitang hindi nakasama. Miss na po kita. Baby, sorry na. Alam mo kasi kapag tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng mga responsibilidad. Kaya ayun. Saka, matulog ka na ha. Ate, pwede bang tabihan mo ako matulog? Mamimiss kasi kita eh. Yun lang ba? Sus, sige, oo naman. Walang problema, basta matulog ka na ha. Nay? Nasa po si Eli? O anak, 6:00 pa lang ah. Ang aga mo naman nagising. Si Eli ba? Ayaw nagpaalam sa akin nung 4:00 kasi may emergency daw. Ha? Ay, teka lang po. Teka, ano to? Bakit hindi ko ma-chat si Eli? Nag-deactivate ba siya? Nay, pahiram nga po ako ng cellphone niyo. I-chat ko lang po si Eli. Anong problema? O eto anak. Nay? Naku, bakit kaya siya nag-deactivate? Naku, Nay, luluwas na po ako. Sorry po mukhang may problema nga si Eli. Ay naku, Diyos ko. O sige anak, tawagan mo ko agad ha. Mag-iingat ka. Opo, Nay. Ay, mabuti naman at nandito ka. Naku, nag-alala ako sa'yo, baby. Ano bang problema? Yung mga gamit mo, inihanda ko na. Naka-empake na lahat. Eli, bakit ganito? Anong meron? Teka, may nagawa ba ako? Ayoko na, Reva. Tapusin na natin tong relasyon na to. Teka, bakit? Ano nangyari? Bakit naman ang bilis mo magdesisyon? Kasi ilang beses ko nang sinabing hindi ako komportable kung gaano kayo ka-close ng kapatid mo. Dito pa lang sa pagstay niya sa bahay, para akong may kasamang high school sweethearts. Tapos hinayaan mo akong matulog sa kwarto nyo ng mag-isa. At ang matindi pa, natulog ka! Katabi ang kapatid mo at magkayakap pa kayo. Eli, maniwala ka sa akin. Naglambing lang ang kapatid ko dahil namimiss niya ako. Eli naman, 2 taon ko siyang hindi nakasama. At sa 3 taon natin na magkarelasyon, teka, wala ka pa bang tiwala sa akin? Huy, kapatid ko si Ras. Kung lalagyan mo ng mali siyang pagiging malapit namin sa isa't isa, hindi ko na kasalanan yun. Ewan ko sa'yo. Pwede naman natin pag-usapan to ng maayos Pero bakit ganitong ginawa mo? Pinlock mo ako sa social media at nadadatnan pa kita dito sa bahay natin para ipag-impake ako? Ganun lang sa'yo kadali? Eli, may mga plano na tayo magpakasal, di ba? Pakasal? Reva, ayoko na. Buo na ang loob ko. Buo na ang desisyon ko. Sinabi ko sa'yo yung totoo na hindi ako komportable pero hindi mo ako pinapakinggan 17 na si Ras. Hindi na yan 7 anyos para lang ituring na baby. Please, Eli. Pag-usapan natin to. Hindi magiging madali sa akin tong biglaan mong desisyon. May trabaho ako dito sa Maynila. Eli, please. Di humanap ka ng paraan. Hindi ko na problema yon. Kasi tapos na tayo. Hindi na kita responsibilidad. Sige na, makakaalis ka na. Eli! Eli! Dear love, kahit anong pilit ko sa ex-fiancé ko ng araw na yon, hindi man lang lumambot ang puso niya. Bitbit ko ang mga gamit ko at nag-check-in na lang ako sa isang hotel. Umiiyak lang ako ng umiiyak. Wala akong mukhang ihaharap sa pamilya ko. Di ko naman pwedeng sabihin ang totoong dahilan dahil wala namang kasalanan ng kapatid ko. Ako nga ba ang masama?
Masyado ba ako naging insensitive at inconsiderate? Ilang taon ko kasing hindi nakasama ang pinakamamahal kong kapatid at syempre nalulungkot ako na halos lahat ng galaw ko ay pag-iisipan ni Eli ng masama. Mahal na mahal ko si Eli ngunit sa tingin ko sarado na ang puso niya sa akin. Wala nang second chance. Habang ako, iniisip ko kung anong gagawin ko, saan ako tutuloy, paano ko masusurvive ang buong linggo na nagtatrabaho habang naghahanap ng matutuluyan. Ano sa tingin niyo? Deserve ko ba ang iwanan? Masyado nga ba ako naging insensitive? Dear Love, araw-araw sa Love Radio. At iyan ang ating kwento ngayong Feel Good Monday na pinamagatang... Anong pamagat? Fiancé ko yung matinding selos sa bunsong kapatid. Bakit ba pinagseselosa naman, 'di ba? So kwento iyan ni Eli na ang girlfriend ay si Reva and of course with special participations of Ras na kapatid ni Reva. So ang issue nila dito is that masyadong close ang fiancé ni Ellie at ang kanyang bunsong kapatid, si Reva at saka si Rash, 'di ba? Na bunsong kapatid yan ni Rash, 'di ba? And ito yung isa sa naging major problem nila kung bakit natungo sa paghihiwalay ang kanilang relasyon. Dapat ba talagang pagselosan yung kapatid? Porque ganun sila ka-close, dapat ba talagang magletanya ng ganun si Eli, diba? So kung kayo ba ang tatanungin, kayo ba may mga jowa ba kayo tapos close sila ng kapatid, kayo ba nagsiselo sa closeness nila? Ay, nako, parang hindi ko sure. Charot. Siyempre, wag natin din invalidate yung feelings ni Eli, diba? Siguro, talagang seloso talaga tong si Eli, no? Pero, nakikita ko in big perspective dito, itong si Eli ay, kung sa kapatid pa lang nagsiselos, what if na may makasama lang itong si Riva, kunwari sa office na close friends or what not, 'di ba? Mas matindi siguro yung selos kasi yun hindi sila magkapamilya, 'di ba? Pagseselosan agad, 'di ba? So mukhang matindi ang selos na ganap nito ni Eli. Pero tama ba yung ganun? At talagang idadaan niya na lang ba sa paghihiwalay? Hindi ba? Parang napaka-unfair naman nun para kay Reva. Hindi ba? Considering na talagang magkapatid sila dito. Ganun talaga yung ka-closeness. Tapos parang hindi nila pinag-usapan ng maayos. Hindi ba? Parang agad-agad ka lang magdedesisyon ng mga bagay na ganun. Hindi ba dapat pag mga ganitong sitwasyon pinag-uusapan nagmaayos, nagko-compromise sa isa't isa nang sa ganun para maging mas maayos ang takbo. O kung pag napag-usapan niyo ng maayos yan, ngayon gagawa kayo ng resolution. So pwedeng ang mangyari dyan, si Riva, kakausapin niya yung kapatid niya na hindi na tayo, kapatid kita, alam naman natin yung closeness natin, ganyan. Pero, siguro sasabihin, kailangan niya rin masabi to sa kapatid niya, nang sa ganun,
Hindi naman para bonggang umiwas, kahit papaano maintindihan yung sitwasyon. Hindi ba? So, ganun siya pwedeng mag-set ng boundaries. And I think, itong issue nila, it's just the first time. Hindi naman siya yung palagi. 'Di ba kung first time man to, kausapin. Ngayon, pag nag-usap na sila ng kapatid nila at nag-okay na, so, ngayon, i-work out naman nila yung relasyon nila. Hindi ba? Hindi yung agad-agad. Di ba? Pero hindi natin in-invalidate yung feeling ni Eli, ha? No, kung nagsiselos, dapat ang... Okay, nagsiselos ka. Charot. Pero sana yung selos niya, pangalan nito, nasa lugar. Kasi feeling ko wala sa lugar yung pagsiselos. Ako lang to ha. Kung meron kayong ibang opinion, pwede nyo po yan i-comment sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan. Para malaman naman natin kung okay ba yun? Ayos, tama ba ang ginagawa? O ano ba? Ano bang mas magandang sabihin or ipayo dito kay Eli? Hindi ba? Pero for me, yung mga ganyan, it's completely red flag dahil it might cause more na hindi pagkakaintindihan in the future. So pero kawawa naman tun si si Reva, no? Yung pinalayas ka na lang agad-agad. Yung sana man lang tinulungan mo na maghanap muna ng bahay. Charot. Hindi, diba? Maging considerate ka naman kahit papaano sa jowa mo. Ay nako, sana mas lumawak ang pag-iintindi nito ni Eli. Ay nako. Anyway, yan ang ating kwento ngayong Feel Good Monday. Sana nagustuhan nyo yung kwento natin. Kung nakarelate kayo, abay, wow! Charot. O siya, kabisyo, tuloy natin ang ating kwentuhan sa Facebook page, sa Love Radio Palawan, at sa aking Facebook page, Mama Morena. Hanggang bukas sa panibagong storya ng Dear Love. Muli kasama pa rin ang nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran, Mama Morena, na makakasama nyo on air hanggang mamayang 12:00 ng katanghalian. Kaya make sure na dyan ka lang sapagkat dito lang ako. Ayan, magandang morning sa ating mga kabisyong nanunood sa ating Facebook Live. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok sa amin dito sa Love Radio Palawan. So, iyon no. So, ang kwento natin ay sa mga selosan, di ba? O i-shout out natin yung mga nakikinig at nanonood sa atin na sina ayan, si Crystal, si Cherry at si Chris na nakatutok sa Love Radio Palawan. Siyempre, dahil walang pasok ngayon, it's a holiday because it's National Heroes Day, diba? Grabe. Parang, so National Heroes Day ngayon, sa inyo ba may yung pinaglaban nyo ba? O naipaglaban ba kayo? Charot. Charot lang. Hindi. So, grabe no? So, ikaw ba, ganyan ba yung selos mo? To the extent hanggang family, kailangan mong pagselosan? Alam mo, okay lang naman yung mga selosan eh. Sa umpisa, parang nakakakilig yung selosan. Pero yung, I think, yung selos na wala na sa lugar at too much na yung pagsiselos, I think hindi na siya maganda. Hindi na siya healthy. Hindi ba? Feeling ko kailangan ng malaking pangunawa. Hindi ba? Well, hindi naman natin masisisi si Eli kung talagang nagsiselo siya. Baka naman, meron siyang backstory. Diba? Laging ganun naman yun eh. Na kung ano ka ngayon, napagod ako.
Hindi, yung mga nangyayari ngayon sa iyo, lagi siyang may backstory. Kunwari, naging bato yung puso mo, ganyan. So basically, kaya ka naging ganyan because of the previous experiences. So dito, bakit napakaseloso nito ni Eli? Baka naman nung mga una niyang mga relasyon, hindi naman talaga siya seloso. Pero parang kaya siya biglang nagselos kasi siguro magiging backstory niya is that dahil hindi siya seloso nung una niyang relasyon, so yung karelasyon niya nagsama sa iba, 'di ba? So maaling painful yung kanyang backstory, kaya yan medyo iniingatan niya siguro yung sarili niya na wag uli nang mangyari yon. Hindi ba, wag nang madapa sa parehas na sitwasyon, 'di ba? Doon natin na may intindihan si Eli. Pero kung wala namang backstory, ganyan, yung pagsiselos na yan, parang mali na, 'di ba? Pero kayo ba, pinagseselosan nyo ba yung inyong mga yung relatives or mga kapatid na close, 'di ba? Alam mo, hindi naman mawawala yan eh. Talagang magkakapatid yan, natural, mga close yan sila, 'di ba? May mga ganon na tipong yung iba nga talagang yakap at yakap din talaga, hindi ba? Kasi kapamilya, at wala naman talagang mali siya yung ganon. At kung bibigyan ng mali siya yun, bakit? 'Di ba? What more pa yan na hindi niya relatives, maging close lang siya sa iba. Hindi ba? Maaring sa office mate niya, o kaya naman maging basta yan, sa mga nakikilala niya, sa mga friends niya na close siya, o di ba? Yun, baka yun, pagselosan din ng bonggang-bongga. So parang ang mangyayari dito, nilalagyan na ng limitasyon. 'Di ba? So mawawalan ka naman ng social life kapag ganun. And ayaw naman nating mawalan tayo ng social life, 'di ba? Kaya nga tayo nabubuhay sa mundo because we need other people to, hindi naman sobrang need, but we need to socialize for us to learn. Ganun 'yon. 'Di ba? Tsaka yung mga ako ba? Seloso ba ako? Ako tinitimbang ko muna. Meron akong selos pero hindi ko, I will not be vocal muna sa mga ganon. I'll be silent, tahimik lang ako. Tapos mag-observe. Ganon. Yung extent ng ginagawa niya dun sa ibang tao. Pero pag naging kakaiba na yan, yun na. So, dun na ako papasok and then mag-uusap kami, hindi ba? Pero again, yung pagsaselos, it's normal. Normal yan. Normal naman yan. Pero wag lang yung sobra-sobra dahil pag sobra-sobra, parang mali na yan. So, ganun yun, kabisyo. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa 98.3 Love Radio Palawan sa On Air. And of course, dito sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan. At sa aking Facebook page, Mama Morena, you can follow these pages sa ganun mas updated and alam mo yun, kung gusto niyo ng mga good vibes sa mga favorite DJ nyo dito, abay, pwedeng-pwede yan dito sa Love Radio Palawan. Diba? So, yun. Again, reminder po, sa lahat ng mga magki-claim po ng gift packs, pwedeng-pwede na po tayong mag-claim. Simula nung mga nanalo ng week 13 and 14 and last Saturday. Yan, pwede nyo na pong i-claim ang inyong gift packs from 9 a.m. to 12 in the afternoon lang po, per Monday to Friday. Ganyan. Pwede nyo na pong i-claim iyan. Okay? Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Muli ako ang nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin
ng sagad-sagaran. Mama Morena, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.